Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo bus kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mo'y padaya makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Miyerkules o gani ana ta mahigala pizza dos na nining buwan karon mga kaigsunan sa Abril tuig 2025. Straight to the point. Kaya paspasa kay panahon mga higala. Sa gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may isgutanan karon nga buntaga mga higala. Kanhi Cebu City Mayor Michael Rama gipadakop sa korte sa San Carlos City, Negros Occidental. May kalabutan sa kasong nepotism. Straight to the point. Apan dali kining nakapiyansa, gumikan mga higala sa matod pa nakakita sila sa online nga dunay warrant alang kaniya. Straight to the point. 270,000 pesos ang piyansa ni Mayor Mike Rama alang sa temporaryong kagawasan. Straight to the point. Katanig pagtagad no butaga mahigala sa panuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport kon MCIA ni pasalig nga way modos nga tanimbala sa airport. Human dunay usa ka pasahirong babae nga nakuhaan upat ka mga bala sa pouch sulod sa iyang bagahe. Straight to the point. Palihog lang iklaro lang ninyo da sa airport ha. With due respect sa atong mga personahe da sa airport. Ako taas kay kog respeto ninyo din ha, no? Cebu ni, ha? Ambot na kas Manila. Pero kining Cebu, nagrespeto ta mga kagilan palihog. Kuan na ninyo, klaruhan ninyo din ha, no? Kay lisod basta na kinsabay magdagbala taon anang babaeng buhat mahigala nga HR manager magdakag bala unsa man nimo itutho? Bala way pusil, ang uban gani mahigala bida. Nibalik na gining problemahan ron da. Palihog lang ha kay lisod kay ni. Unya kinsabay pasanginlan ani. Ha? Ang magmoingon na pod mga higala nga kuan ni kanang gituyo ning Duterte para mahinumduman siya. Kadto bitang panahon mahigala sa panahon ni Pinoy, grabe man ang tanimbala dito sa airport sa Manila mga kaigalan, grabe. Naim padung larga na nakuhaan og bala usa ka buok, wa ka larga. Mapugos kag sitol. Na iban makuha og duha ka bala, ang uban nakuha og basiyo, di gyapon ka larga. So mapugos taon ang OFW nga mooy sagad nga biktima, mapugos na kag unsa may atong mahimo. Yan ang kalakihan nga akong amo naghuwat na dito. Amingon lang nga nasa na kuan mo na diha. Amo ni ang kuan lang para masito lang. Sus Ginoo ko gitulis ka diha sa airport, ha? Straight to the point. Panahon ni Duterte na undang na mga kahigalaan. Mao nay usa nga akong gisuwat sa kong kolom na tumilabayng Biyernes. Ngano nga ang mga OFWs grabe man mahigala ang ilang suporta kang Presidente Rodrigo Duterte. Ang tubag ni ilang gi-reciprocate. Ang ilang na feel sa panahon ni Duterte na feel nila nga protected sila ang mga OFWs. Protected sila sa airport sa Pilipinas. Protected ang ilang pamilya sa Pilipinas. Usa na sa mga reasons, pero taas ang listahan. Mga higala ngano nga ang mga OFWs gusto mahigalang Presidente Duterte. Straight to the point. Una nga bisag pasanginlan lang nga mga fanatic na, mga blind followers ana. Tanawa lang kung sang hitabo at tingali wa mo kakita ana. Kini man gud mga higalang mga OFW nakakita sila crystal clear because sila naigo. Sila naigo. Ilang mga kauban ang naigo. Muna nga crystal clear, klaro kayo nila ang nabuhat ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang uban nga, may man mo nagwalay nakita. Unya, mapasinginlan pang OFW nga mga blind followers, mga fanatic. Sige lang, pero tanawa ko nung ano ngayon ana ang ilang loyalty ngadto sa kanhi Presidente na aday rason mga sukintig paminaw. Imagine ka unsa ka lousy leadership ka ng klasiha nga dili nimo masolve ng problemahang tanimbala, Imagine ka ana. Ngano sayon naman lagi pagabot Duterte mahigalab giingnan niya nga sulbara ninyo na ay di ko gusto ang tanimbala, i-stop ninyo na otherwise pakaon ko ninyo ng bala. Straight to the point. Ayaw binuangin ng mga Pilipino mugamit sa airport, protektado ko ng mga OFW. Inigtugpa ni mo airport sa Pilipinas, makuyawan ka. May pahinoy mo tugpa ka sa laing airport.
Ha? Pagtugpan mo sa airport sa Pilipinas, delikado, kuyawa ng pasanginlan kag tanimbala. Kinsa may nakasolve, ana, real talk lang ta ba? Di man, lisod magod kayo na mahigala, kuan. Real talk lang ta. Ugwa mo kakita, ana, nakakita nga to mga OFW, ana. Ha? So man ang mingon sa blind followers, mga fanatic. Sige lang, pasangin lang yung fanatic kay kamo may wa makakita sa nabuhat ni Duterte. Straight to the Pero point. kini mga tao na nakakita man, ato lang pa silang resipitaran. Nga nakakita sila, nganong nakakita sila, ilang sektor mo yung naigo. Straight to the point. Kanang 10 years ng passport, nakakita na po ng mga FW, ana. Dili magkakita ng uban, di okay lang. Kaya mo na kung yung lain-lain, matagpananaw sad lagi. Straight to the point. Karon buntaga mga higala, I hope no, ang atong airport palihog lang. Ngano nabalik naman eh. Dito mahigala sa Ninoy Aquino International Airport, dunay senior citizen kay pasanginlan. Nya karon ni anapod, palihog lang ba kay kuan ba sa taon. Saon ni mo imagine, kita tanan mo gamit ba tag airport, matimingan niya kadahaday. Labi pag naguyod-guyod kasi mong trolley bag diha karon, labi pa og pobrehon kag naong diha karon nga nagkuan kay usahay judgmental ra ba ning tao. Nya usahay ra ba dita kapanghilam uski. Ang kamot yung mga adto kag airport mahigala nga medyo okay ka pero ug dudahan po kag murag daghan mag-alahas sin tawhana. Wa gyud kay daganan ug murag kag datuon ato ning pangultahon. Ug mura po kag pobrehon inosentehon kini dali ra ning mo iyagak og kuan musitol ni dayon. Sa laktod pagka-istorya ngilad gyud na kayo palihog lang ha ngilad kayo na nga imahe. Gawas nga kuyaw alang sa mga Pilipino, alang sa mga OFW, ma-feel nila na unsa na balik naman yung kalakihan na sad. Ngilad kayo kay may abot na sa international news baya. Palihog lang. Isa din naglingkod din Malacanang karon BBM, o gini nga atong mga cabinet secretaries sila. Hasta ang sa tourism day, dapat unta mo lihok sila ana. Palihog lang kuno nganong naundang man na panahon ni Duterte, nganong nibalik man na ron. Panahon pa ng Pinoy may galaw kani prangkang pag-istorya ha. Man ako dili ko gusto nga istorya din katong puyok-puyokon atik-atikon ang mga tao. Kay bao ko ako nang mahigalang ako mong gipresume din nga pulos mo kamao diha mga bright nga mga listeners DYHP. Lisod man kay nang inyong puyok-puyokon na kini prangka ni pag-istorya panahon ni Pinoy. Prangka ng pag-istorya. Mautoy panahon nga grabe ang tanimbala. 6,000 cases sa tanimbala. Doon na mahigalay report sa newspaper 1,200 ra kuno. Okay lang. Tugutan ta lang 1,200. Pila ka kinabuhi na. Pulos na ng mga pamilya. Imong pasangin lang din ha. Imagine na. O, ngano na undang man sa panahon ni Duterte. Nya karon na wanas Duterte na balik man na. Ngano man na. So, kana mo itan-awon na napita. Palihog lang kay ngilad yun kayo na. Prangkahan talang mag-istoryahan ngilad kayo na. Nya balita, moabot na mahigala sa international news, bida. Naunsa naman itang Pilipinas, mga sukin tigpaminaw.